Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin pong ginugunita ang isang taong pagsilang ni Kuya Rodel sa piling ng Diyos sa kalangitan sa kabilang buhay. At iniaalay po natin ang banal na misang ito para sa kanyang ganap na kapayapaan sa piling ng Panginoon. At upang tayo po ay maging marapat na makisa sa banal na pagdiriwang na ito, taimtim po muna natin pagsisihan at hingin ng kapatawaran sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, baka akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at tinubko, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbulo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang kita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyo. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, tuot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo.
upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Indio, ang tulig at ang di tulig, ang dayungan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang, lahat ng nilikha ay pupurihin at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat na kapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal at tayo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Nababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal at tayo. Pinaundakan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y maghagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. We cannot take this literally, absolutely, directly. Kasi hindi po kailanman naging pagpapala ang karukhaan. At hindi kasalanan ang maging mayaman. Kasi lilinawin ko po baka kasi nakalagay dito, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo." Yun sana ang natural tendency. Kasi kapag kadukha, walang-wala, ang dapat na maging natural tendency, kasi walang-wala kang ibang pwedeng asahan, kaya dapat umasa ka na talaga sa Diyos, kasi walang ibang aasahan, kasi dukha. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, gano'n na nangyayari. Minsan may mga dukhan-dukha na nga, walang-wala na nga, pero hindi pa rin umaasa sa Diyos.
At kung minsan pa nga po, minsan lang magkapera yung mga dukha, kung umasta, dahil pang mayaman. So, nasa sa kalooban talaga. It's not really being rich or being poor. It's in our disposition. Our real joy or being close to God does not mean, does not depend on our possession, kung meron o wala. It depends on our disposition, kung talagang ang Diyos ang ating hinahayaang maghari sa atin. Meron namang mayayaman kahit ang yaman nga, pero kung umasta, ay umaasa talaga sa Diyos. Parang alam niya sa sarili niya na wala siyang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay niya. So parang dukha pa rin siya sa harapan ng Diyos. So kaya hindi natin pwedeng i-absolutize ito directly, literally. But again, on the other hand din naman, pwede natin itong take literal, ano? Lalo na po dun sa aspeto ng sa aba ninyong mga mayayaman ngayon. Bakit? Sabi dito, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. So ito po ay warning kapag tayo ay masyado ng nagiging parang nagpapasasa sa kaalbanan sa buhay, na parang lahat na lang ng maibigan nakukuha, lahat ng gustuhin nakukuha, ayaw ng mahihirapan, nawawala na ng sense of sacrifice. Ito po ay malaking warning, ha? Kahit hindi po kami mayaman, pero kung minsan ang pari, parang nakakabilang doon kasi pinuprovide ng mga tao ang aming mga pangailangan. Kaya pag nawalan na kami ng sense of sacrifice, kapag yung lahat ng maibigan namin nakukuha na namin, lahat ng magustuhan, tapos very lavishly way of living, delikado. Kasi sa aba ng mga mayayaman, sapagkat nagtamasa na sila ng kaginhawaan. Kaya ito po ay magandang paalaala pa rin sa atin, kay mayaman, kay mahirap, sana huwag mawala yung sense of sacrifice. Yung bang katulad ng naririnig ko sa matatanda sa amin noon, o wag ubos-ubos biyaya, baka mamaya nakatunganga. Maganda pa rin ay marunong pa rin magsakripisyo, wag parang masyadong lavish ang ating pamumuhay, wag masyadong extravagant. So ito yung paalaala ng Ebanghelyo sa atin. Maganda yung unang pagbasa ko, magandang mapagnilayan ito. Kasi nga, sabi dito, ang dapat nating pagsumakitan ay yung bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Gusto kong babara natin ng kaunti. Kasi pag nakikita ko po kayo, hindi mawala sa isip ko sina Doktora, sina Doc Renzi, sina Tita Oli, yung mga matatanda sa Binyan Doctors. At alam mo kung ano laging naalala ko pati, tuwing ako'y magmimisa sa isang musuleyo, yung sa musuleyo ni na Doktora, mga 5 ko. At alam nyo, di ako'y madalas na nagmimisa doon. Habang paparito, yun yung sumasagi sa isip ko. Ang biglang sumagi sa isip ko, na picture ko sa mind ko. Halimbawa, makakaharap ko si anak ni Dr. Rosita. Mary. O kaya yung lalaki? Si Chris. O kaya kung sino man na medyo mas kabataan pa sa akin o ano man na nandun. Gusto ko sana silang tanungin. Ito yung sumagi sa isip ko kanina. Gusto ko sana silang tanungin. At kung kay Tita Pinky naman, kung may anak na nandito o ako o mga kabataan, sila gusto ko sanang tanungin. Sa palagay ninyo, doon sa mga kabataan na yon, ng mga narito palibawa, sa palagay ninyo, ano yung pinakamahalagang pamana na matatanggap mo kay Tito Rodel or sa mga nauna na? Ano yung mga dakilang pamana na inyong tinanggap? Gusto sana tagunin kay Mary, kay Ma'am Mary. Is it the hospital? Is it the possessions? The bank accounts? The titles of the assets? Yun nga ba?
Alam niyo, ang sumagi sa isip ko, kung mayroon dapat na pamana na mahalagang ipamulat sa mga mas bata-bata, kaunti eh. Wala po eh. Silang gusto kong sabihan, sana. Alam niyo kung ano? Pananampalataya. Dapat yun pa yung mga nabubuhay ngayon na naririto na umaalala sa namatay. Sana pag tayo na ang nasa ganitong sitwasyon, sana ipagpapamisa rin tayo ng mga maiiwan natin. At yun ang gusto kong sabihin sana kina Ma'am Mary at doon sa mga bata-batang mga limako, kung sino man mga natira doon. Sana yung dating pag mayroong birthday, may anniversary, death anniversary, lahat ng okasyon, minimisahan yung mga naroroon sa musileo. Sana magpahanggang ngayon. Kasi ganun sila doktora, pinagpapamisa nila yung mga nauna sa kanila. Pero ngayon sila na ang naroroon, sana sila doktora, pinagpapamisa rin lagi. At yun ang dapat na ipapasa natin sa mga naiiwan natin. Kung meron mang pinakamahalagang pangana tayong iiwan sa kanila, more than possession, more than earthly possession, more than material possession, pananampalataya. Alam mo, pag naedad na tayo, ako naman po hindi pa naman kalidaran, kaputi ka ng buhok, pero pag mga senior na, dapat ito na talaga, literally, ito ay panghawakan nyo na. Ang higit nyo ng pagsumakitan ay yung mga bagay na makalangit. Wala kang magagala sa wala kang magagala. Kukupas ang ating ganda o gara o kinis o bango o ano pa man. Ang kayamanan, dapat ang iniahanda na sarili sa langit. Yun po ang katotohanan. Kaya nakakalungkot kapag ka masyado pang nauumaling sa makamundong bagay at wala nang ibang hinangad lagi kundi magkamkam ng material na bagay. Nakakaawa ang mga taong ganon. Kasi darating nga isang araw, hindi ba tayo pupunta eh, haharap tayo sa Diyos. Eh dapat ang pinaghahandaan na natin ay, ano kaya ang isusulit ko sa Panginoon? Ang itatanong niya, o naging mabunga ba ang buhay mo? Hindi po, naging mabongga. Sana hindi gano'n ha? Kailangan mabunga. Paano nga ba ang pagiging mabunga? Look at a fruit-bearing tree. Ang puno na maraming bunga, yung kanyang bunga, hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang kanyang bunga para sa kapakinabangan ng iba. Ganun po ang pagiging mabunga. Yung may mga nagawa tayo sa buhay natin na ang nag-benefit ay yung ibang tao. May mga nagawa na ba tayo mabuti sa ating kapwa? Baka kasi ang sasabihin ni Father, mabunga po ako ang buhay namin. Marami po kaming naipundar. Malaki po ang aming pamilya, maraming naging anak at apo. Mabungang mabunga. Hindi po yun. Ang pagiging mabunga ay yung marami kang nagawa mabuti sa iyong kapwa. Lalo-lalo na kahit sa hindi mo kaano-ano. Sana po ito yung sa ating natitirang panahon pa na ilalagay dito sa lupa. Ito yung ating pagsumakitan. Kasi ito yung isusulit natin sa langit. Mahirap kasi baka yung mga biyaya na pinagkatiwala sa atin ay hindi namunga o kakaunti. Ay hindi tayo magiging deserving sa kalwalatian sa langit. Tayo po ngayon ay naririto para patuloy na ipanalangin. At hindi lang naman sa pananalangin para sa kanyang ganap na kapayapaan eh. Ito po ay ano na rin, iyon yun. Makikipag-niig muli. At alam niyo, ang isang malinaw na natutunan ko sa buhay, kapag ka ikaw ay binawian na ng buhay ng mahal sa buhay, nung namatay yung nanay ko, nung namatay yung ate ko, na panganay namin, nung namatay yung tatay ko, just last year ago lang, alam niyo kung ano yung naging malinaw sa akin, at ito malamang nararamdaman ni Tita Pinky. Hindi kayang talunin ng kamatayan ang pagmamahal, ang ating pagpapahalaga. Kahit sila'y mamatay, hindi sila totally nawawala. Kung tutuusin pa nga, mas lalo silang napapalapit sa atin. Kasi naalala ko nung buhay pa po yung tatay ko last year, before March. Nung buhay pa po ang tatay ko, hindi ko siya naiisip. Kasi alam ko, nasa amin lang siya. Kaya hindi ko siya masyado inaalala, hindi ko siya naiisip.
Pero nung siya po ay namatay na, walang misa na hindi ko siya naalala. Sa lahat ng misa ko, lagi ko siyang nababanggit at lagi ko na siyang naiisip. Kung kailan siya nawala, physically, lalo siyang naging closer sa akin spiritually. Yun pala yung malaking paradox doon. Ganun ang pag-ibig. Ganun ang pagiging malasakitan ng isa't isa na may pinagsamahan. Mga gabi rin na naging bahagi ng buhay ko po sina Dr. Asap Paola, sina Tita Oli, yung mga naging ka-close ko po sa Binyan Doctors. Kasi every time na magagawi ako sa lugar na ito, honestly, pag ako'y magagawi, expressway pa lang, pupunta pa lamang ako ng Mamplasan. So it reminds me of Binyan Doctor. Whenever there is Binyan Doctor, Doctor, Tita Oli, yung mag-asawa, yung mga naging bahagi, yun, mas napapalapit pa na sila sa akin. Kaya ito po ay mga sandali ng pag-alala ng mga ganong karanasan na yes, the pain is real kasi masakit mawalan, maiwan ang minamahal. That's very normal at hindi pa ganun kadali kasi another simula yun eh. Lalo pa pag ang namatay ay ang nawala ay asawa. Kasi Tito Rodel is your other half. Kabiyak. Kaya pag namatayan ng asawa, nabalo, alam nyo kung anong halos katumbas nun? Para kang na-stroke na namatay ang kalahating katawan. Yun. Kasi kabiyak mo yung nawala eh. Kaya mahal naman ni Jesus. Ito ang magandang consoling part. Kaya mahal ni Jesus at mahalaga sa kanya ang mga balo. Kita niyo sa gospel, ganon kinakalinga ni Jesus ang mga balo. Ganon niya pinapahalagahan. Kaya sa mga parokya, maraming nagsaserve sa simbahan, mga balo. Kung hindi balo, matandang dalaga. Kasi nawalan sila ng kabiyak na singket. So sa atin pong pagdiriwang ngayon ng sa taon na yung kanya kasing pagpanaw dito sa lupa ay kanyang pagsilang sa kabilang buhay. So yun po ang ating ginugunita ngayon. At bukod sa ating pag-alala sa kanya, pagpapahalaga sa kanyang mga naiwan, sana po yung gospel values na pinaalala ng Ebanghelyo, sana simula po ngayon, ang higit na nating pagsumakitan ay yung mga makalangit na. Ito na may lagi ko na sinasabi. Siguro kung nagiging materialistic pa, pag mga teenager hanggang 20s, 30s pa siguro, pag mga ganong edad, understandable pa. Pero pag tayo na edad na, dapat ay inianda na ang sarili. Paano tayo harap sa Diyos sa ating pag-uwi sa kanyang piling sa kagalatian sa langit. Yun na ang higit nating pinaghahandaan. Sana huwag patigasin ang puso, huwag saraduhan ang isipan. If you hear the word of God, harden not your hearts. Amen. Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay sama-samang tinatawag ng Diyos bilang kanyang mga anak ng kaharian. Manalangin tayo sa Ama ng may tunay na puso. Ang aking pong tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming panalangin. Ang simbahang dumaranas ng pag-uusig, naway patuloy na kumapit sa pananampalataya at ipunin ang lahat sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at mga nangagugutom, naway tumanggap ng kanilang kabusugan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod ng ating mga pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga sumasampalatayang inuusig, iniinsulto, pinamumulian at inaabuso, naway magbunyi sa kasiyahan ng kahariang naghihintay sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda,
naway makadama ng kasiguraduhan sa pamamagitan ng ating pag-ibig at pag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng habag ng Panginoon sa tulong ng ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hingin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan po, idulog natin sa Diyos ang ating mga personal intention. Alalahanin na rin po natin yung ating iba pang mga mahal sa buhay na pumanaw. Mahabaging Diyos, pakinggan mo po ang aming mga hinaing. Naway ipahayag ng aming buhay ang kaligayahang inihanda mong maging amin, sapagkat ikaw ay aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan na. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Ako may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ka, kami may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, Upang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Mga naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming mayalay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pagkahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo Panginoon, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na himabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rodel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Awitin po natin ang panalangin tinuro mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa
ng masama. Panihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu po, sumainyo po ang kapayapaan. Espiritu. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, iyong karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Saan kami tutungo kahit makasalanan? Saan kami susunod? Lahat laging pakisan. Ikaw, Jesus, ang susundan. Ikaw po ng hantungan. Sino kayang uusin sa di makatarungan? Sino kayang lulutin sa pinakungirap? Sa sino man sa Diyos ulat at karungan mabubuhay. Kaloob mong talino
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Kayo po ay nasa hospital na po. Ibaging bahagi ng inyong apostolate kapag may pumapanaw doon, may pinapawian ng buhay o kapag may kilala tayong mga sumakabilang buhay na, magandang ipanalangin sa tulong ni San Nicolas de Tolentino kasi siya ay patron saint ng mga kaluluwa sa purgatorio for the forgiveness of our sins. So, maganda pong isama sa panalangin. At kahit po sa ating sarili, debosyon doon. At pero bago pa yon, maganda yung debosyon kay Saint Joseph for our peaceful death. Para tayo ay papanaw sa mundong ito na mapayapa at maligaya. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kalawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Nung po ako'y seminarista, may pari, isang matandang pari na nakapagsabi, igagrab daw po lagi natin ang opportunity na mablesa ng holy water kasi nakakapawi ng venial sin. Sunayin niyo ang Panginoon. Kasama po ng inyong buong pamilya at mga mahal sa buhay, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, taglayin ang mabuting balita sa pakikipagkapwa. Salamat sa Diyos. At sadyang may kapwa ang sarili na mahalingan ng pagsisisi at ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat kaibigan sa paglingap, laging damhin kung ay nagbihirap at tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Parang condominium. Kasi naman eh, halos araw-araw andito ako. Parang naman condominium. Taas. Taas. Pero ay, sada din doon taas. Taas.